Yo, kamusta kayo mga friends ko malulupit? Ngayong araw, kukwento ko lang sa inyo na parang tumakaw sa gastong motor ko. Parang lang naman, hindi ako sigurado. Pero pakiramdam ko lang, gawa noong mga nakaraang araw, parang dumalas yung pagpapagas ko ba. Kaysa noong mga nakaraang panahon na nung stock pa yung aking motor, na hindi pa ako nagpapalit ng gulong. Kasi 'di ba, noong 120 pa yung size ng gulong ko, tapos 46. 'Di ba, alam naman natin na sobrang tipid noon, na umaabot siya ng 49, 50 kilometers per liter, ganyan. Pero nung nagpalit ako ng sprocket set, naging ano na lang siya, 47. Tapos umangat ulit siya, 47.5, ganyan. So hindi ko masasabi kung tumakaw talaga siya sa gas nung nagpalit na ako ng 130 na gulong sa likod. Kasi from 47.5 naging 47.4 kilometers per liter siya. So ano lang, 100 meter lang yung pagitan. Parang ano lang, konting wisik lang talaga yung pagkakaiba. Pero alam naman natin na ang 1448 na sprocket set ay advanced reading, di ba? May pagka-advanced reading siyang malala. Alam naman natin yun. Kaya hindi ko maasahan masyado itong ating fuel economy average. Kasi doon lang din naman siya nagbabase sa sensor, which is yun din ang gamit niya, yung speedometer. Ang speedometer nga ng 1448 na sprocket set ay medyo advanced reading nga. So hindi ko siya masyado maasahan. Nagbabase na lang ako sa dalas ko magpagas, tsaka sa dami ng iginagas ko. Kasi last time, di ba, pag nagpapagas ako minsan, yung blinking na, nakikita ko blinking na. Tapos tinatakbo niya is 1 kilometers, 2 kilometers, 1 kilometers, 1 kilometer. Tapos minsan 2 kilometers, umaabot ng 4 kilometers yung tinatakbo niya kapag ka nagbiblink siya. So last time 4 kilometers yung natakbo niya, pero yung nadadagdag kong gas is 4.8 liters na gasolina. So parang kukunti na yung laman. Parang nasa 600 milliliters. Yon, masyado tayong maanong technicalities natin ngayon. Namumurol tayo, namumurol. Di parang, di ba, 5.4 liters nga to. Tapos ang nagas ko ay 4.8 liters. So ang tira na lang niya ay 600 ml. Yun na nga lang, yun na lang. Yun na lang yung naging tira niya. Kaya nakakapagtaka na sa 4 kilometers na tinakbo niya nang nag-blink-blink, gano'n na agad yung nabawas niyang gas. Kasi nagbi-blink-blink naman to kapag ka diba, yung kapag ka kukontain na sa 1 litro yung kanyang gas. Kaya mahirap din talaga sabihin kung tumakaw siya sa gas o hindi. Pero kahapon, nanggaling kaming Tagaytay, di nagpa-full tank ako nung gabi. Nagpunta kaming Tagaytay. Tapos nagpunta kami ng Taal. Di galing kaming Tagaytay, tapos nagpunta kaming Taal. Tapos nagpunta kaming Lemery. Nagtitingin-tingin kami ng mga kung ano-anong bagay na kailangan. Punta kami Lemery. Tapos pag uwi ko, isang bar lang naman yung nabawas sa akin gas. So sa tingin ko, sa kahapon na lakad namin, matipid pa rin siya. Diba? Kasi galing kami Tagaytay is 30 to 45 minutes away sa aming bahay. Tapos nag-ikot-ikot pa kami doon. Tapos nagpunta pa kaming Taal. Yung Taal to Tagaytay, or Tagaytay to Taal, is halos 1 oras din, mahigit. Tapos mula Taal hanggang sa amin is halos 1 oras din. Di parang din, halos 3 hours din kami nagda-drive. Pero isang bar lang yung nagamit sa aking gas, diba? So matipid pa rin siya. Kaso nga lang, ang nakakapagtaka is ang dalas ko magpagas ngayon. Kasi nung last time, nagpa-full tank din ako ng motor ko. Pero after 1 week, nagpagas na ulit ako kasi ubos na. O baka naman bakasyon lang ako, kaya siguro mas madalasan na pa. Kaso tag-ulan umuulan dito, hindi rin naman ako masyado naglalabas So yung takbo ko lang talaga yung ginagamit ko yung gas. Yung mga takbo ko malalayo, gaya nito, punta akong Kalatagan. Noong 26, nagpunta akong Kalatagan. Pag uwi ko, naubos na rin ang aking gas, nagpagas na rin ako. Tapos yung noon nga, bago kami pumunta ng Tagaytay kahapon,
nagpagas ako nung gabi, nagpa-full tank din ako. So para sa akin medyo tumakaw siya sa gas itong combination ng sprocket at saka gulong ko. Pero hindi naman ganun kalala. Talagang ano lang, minimal lang ng itinakaw niya sa gas. Sa pakiramdam ko, medyo magulo tong vlog na to pati ako naguguluhan na. Pero okay lang naman siya, hindi naman siya ganun kano. Parang hindi naman kagaya yung pagka mga kinakargahan yung motor, yung ganung klaseng takaw sa gas. Talagang ano lang, nakakapanibago lang yung dalas ng paggagasolina ko. Gaya nito, mamaya maggagas na ulit ako. Kasi pag uwi ko na rin, baka dalawang bar na yan o isang bar na yan. Kasi dito pa lang ako sa may duhatan, 2 bar na agad yun nabawas sa gas ko. I mean isa, kasi kanina isang bar yan, bawas na yan isang bar eh. So ayun, parang tumakaw siya sa gas na hindi. Yun yung observation ko sa 1 week na yata to, 1 week na aking gulo. Malakas pa rin naman siya, kaya pa rin naman dalhin ng 1448 tong ganitong combination. Nakakaahon pa sa Coral eh, kaya para sa akin goods pa to. So yun lang naman mga friends, konting kwento lang. Experience, kasi medyo unusual siya para sa akin, kasi nga nasanay ako dun sa frequency ng paggagas ko dati kaysa ngayon. Kaya nakwento ko lang din. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagsama dito sa aking vlog na to. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo. Ganda ng panahon.